And then, mo na to, mao na ta tong tagsa-tagsaon kada topic. Anyway, we will discuss that later on. So, instructional planning. I know you're all familiar with this. Some of your subjects or some of your professors already introduced this one, the methods, the strategies, and how to create or to construct a lesson plan. So, other term for lesson plan is what we call the lesson planning. Okay. Nadunggan ra ba ko? Duha man gud akong Yes, ma'am. yeah, okay. Thank you for your response. Okay, so as it is a fact for us to know that teaching mathematics in intermediate grades is a dynamic and reflective process. Why do we say that it is a dynamic? Because here, the topics here in intermediate grades are not that simple. Unlike in the primary grades nga pwede ra gyud nato piyungan, pwede ra gyud nato pila ray 1+1, we can use pictures, we can use moda, realia, to discuss or to have our lesson. But here in intermediate grades, we really need to have a thorough discussion to our learners. Okay, so a teacher's work does not simply begin and end with delivering lessons. So here, intermediate grades, di pa sabot nga, okay, nakadiscuss na ko, that's it. Nakadiscuss naman ko as long as I discuss the lesson for that particular day, okay na ta. No. Here in intermediate grades, one lesson is not enough for one setup. Di gyud na nimo mahurot sa usa ka oras or let's say for example mathematics kay 45 minutes raman gyud na. Here in the pad, we only have 45 minutes intended in the subject of math. Mao ra gyud na siya no 45 imagine 45 minutes and you need nga imo isud tanan mag-motivation pa ka, review, drill, the presentation and such. It's really not easy. So I know there are many methods that you have discussed with your professors, with your other core subject, but all those methods and strategies have its common stages, or what we say the 6 common stages. So the first one, bisag unsa pa na imong methods, 4A's ba na, 5E's ba na, details on you really need to check for understanding, for us teachers to know if our students really understood our discussion or wala lang, nagpakaing tando-tando lang na sila niya, wa di sila kasabot. Then after, dili na jud kutob ma'am, manam ako sa assessment ma'am, manam ako sa evaluation. Okay na ma'am, no. It does not end with that. We really need to reflect on teaching. We really need to reflect on our methods, on our strategies that we used in discussing a certain topic. Then after that, we need to assess learning and reflect on the results. That's why it's really important nga naa yung reflection at the end of your I plan. Anyway, I will show you an example of an I plan. Okay. So this is the teaching cycle. Diba, naara man gihapon guro ni sa inyong teaching primary grades, mathematics in primary grades. Ay, kahangak. First, identify objective. Cycle man na siya. So, balik-balik lagi na siya, class. Pag sa cycle, nag-plan kay instruction, nga nag-implement ka sa imong plan, same lagi siya. Diba? Check for understanding niya. Ma'am, balik na gihapon identify sa objectives? Yes. Your assessment and your evaluation should coincide with your objectives. And this is the most common error of teacher. Sa mga maestra gyud pag-check gyud ako sa lesson plan kasagaran gyud nila sayo ang ilahang evaluation basta naka-test lang sila dira na either multiple choices, identification, nagpa-solve sila unya wala ni align sa ilahang objectives. That is a big no. Imuhang evaluation dapat mo drive gyud siya sa imong objective. So now, let's discuss one by one this cycle. Okay. Whew. Diyos ko Lord. Ano naman eh. Okay, first, the first thing is
identify objectives. Here, we must know what knowledge and or skills to the students need to learn. Unsa di ay ang akong ganahan mahibaw-an sa akong mga bata sa ani nga topic? Unsa di ay ang skills nga ganahan ako ma-develop sa akong mga bata sa kani nga topic? So in identifying objectives, dita magbuot-buot. We must be guided by the content standards, performance standards, and the learning competencies. And these three can be found in a curriculum guide. So sumpay gyud naa sa aton kinabuhi ang curriculum guide. Bisag unsa pa nakamaayo nimo himong objectives, if it is not aligned with the curriculum guide, the content and content standard and performance standards, it's useless. Usa gyud na sa tan-awon sa mo tan-aw sa mo check sa imong I-plan or sa imong lesson plan is if your objectives align ba siya sa content and performance standards, and of course with the learning competency. Okay, because there are instances, just like for example in grade 4, labi na math, kinaon naman ka na natong math kay pila na gud ko katuig sig tudlog math. Nya here comes nagpass og lesson plan. Pagbasa nako, uy, karaan pa man ni nga sa nga lesson niya, hawa naman ni sa matatag or di naman ko naipagamit ang word nga matatag. Gikan ko seminar no, ganyan jud mi nga di na ko na to gamiton ang word nga matatag, but same ra jud gihapon tanan, giilisan lang pangan. Enhance K to 12 basic education. 'Di ba? Kay you know sa as what the politics ang nahitabo karon, so likayan na lang kuno nato mogamit og matatag kay labi na kami sa government. So ang tawag na lang kuno namo is enhanced K to 12 basic education. Pero same gyapon. So let's go back. Na ini pasok lesson plan, gi-recycle ra niya class. Pag recycle niya, ang iyang discussion is ang iyang topic volume. Unya, pagtanaw ako sa curriculum guide, ang volume is not included in the learning competencies under the context of matatag of the new curriculum. Wa naman siya labot. Oh, lagi na siya sa una, sa katong K to 12, na siya sa fourth grading. Yeah, we have a new curriculum. We should be guided with a curriculum guide. Yung ano, man ina-align imo ha. So, mailhan yun mo, recycle ra. So, usa gyud na siya nga tan-awon kung updated ba ang imong curriculum guide nga gigamit, ang imuhang resources updated ba? That's why it's really important that you can identify objectives, but it must be aligned with the content standards, performance standards, and the learning competencies in the curriculum guide. Okay, dito magpataka-pataka diha. So the first step in the teaching cycle is determining what students need to learn. Of course, for you to be guided. Kay kung makabuhat na jud kag objectives, dali na lang jud kayo para nimo ang pubuhat og activities, I tell you. Mao ni ang pinakalisod buhaton. Para ninyo, sayon ra man kay na ma'am, "Uy, pila ra may pagbuhat og objectives, ma'am." But no, nagpraktikum pa lang ko, grabe ang mga mentor. Si aniyo pa 'to, kapoy kay suwat kay pinakatay jud ni ato, unya ang amo ba yung paper laynan pa jud nag-red, kay dapat nindot mig-agi. Objectives ang daan, nalang kay isa ka word nga wrong sa mga objectives, wrong na tanan imong lesson plan, ilabay na iuli gyud na sa imuha. Revise, mao jud dayon na, dako kay X, 'di ba? So for me, it's really hard to make or to construct objectives because you really need nga imong hunahunahon ug maayo. Di ba ka magpataka lang, ay sayo na kaya kung topic, uy pila ra ani, identify, mao jud dayon na, determine, solve, niyang affection, understand, tan-aw nimo sayo na ra, plan. Tan-aw na kung maayo ba jud pagka-construct sa objectives. That is the first thing that a mentor will need to see in your lesson plan, objectives. Nabigay butang na siya sa babaw. Okay. So that is the first step. So this involves setting clear learning goals.
Mo lagi to clear, masuod na siya sa ato ang SMART nga objectives based on the curriculum standards, learning competencies, and the student needs. So in mathematics, objectives must be specific. You can search in the internet what word that you can use in constructing objectives, no? Whether it is mastering multiplication strategies, understanding fractions, or applying geometry concepts. Any topic in mathematics, even in other subjects, our objectives must be specific. Hindi na kay mo anak ka nga, the students can solve the skill. Ano solve the skill? Usa nga skill ang ingangay niyang nga ipagawas nga mag-solve siya. 'Di ba? Vague kayo. So dili pa lang daan wrong na siya. Wrong na gani mga objectives dili na nimo tan-aw sa imong other parts of your lesson plan. Kay yabo naman na daan. Objectives pa lang gani yabo na ka. How much more sa imong process? So it's really important that you construct objectives diligently. Tarungon jud na siya nimo. Di na nimo yaga-yagaan lang pagbuhat ang imong objectives. Example, if the lesson is about fraction. Sige. So, di ba na, at the end of the lesson, the students are able to, o ano rin ka, students will be able to compare fractions using. Sa may gamit, mo na compare fractions. Uy, unsa man niya pa, how? How can the students compare fractions? Kuwang siya. So you really need to state in your objectives on how the students can compare fractions. So compare fractions using different strategies such as equivalent fractions and numbered lines. So imo jud giklaro unsaon niya pag-compare. Ipagamit ba kag equivalent fractions or using number lines. Ay kung wala at the end of the lessons, the students will be able to, letter A, compare fractions. Letter B na dayon ka, that is wrong. A pa lang ganyan mo daan, sayop na ka, yabo na ka anak. So, dapat specific, mo follow mo ato, mo adhere mo sa criteria sa SMART. Next step, plan instruction. Okay, this is not yet the method ha, di pa gani siya ang method sa iPlan o sa lesson planning. Marumaw na gani siya ang common stages. Bisag unsa pa nga method atong gamiton, mao gyud na siya na objectives na we really need to plan instruction. So here in planning instruction, once objectives are identified, the next step is to design. Lanay nagpa-admit, wait sa okay. For a while ha. Nakasud na ba wa nakasud? Class mayor, kindly monitor the attendance if ever na ba wa nakasud kay masinay wa nakasud ba kay daghan ba kaayo. Okay. So here in the plans instruction, you already have your objectives. It's done already. So you go to the next step. And the next step is to design instructional strategies, your activities on how it can help you or it can help your students meet those objectives. Gibuhat mo to nimong objective, dili man para sa teacher. That is for your students. That is intended for your students to attain. Kung kita lang maestra, buhat man nato, oy. Pero ang pangutana, mabuhat ba sa imong estudyante? Knowing that our students have a diverse learning capabilities, usa po na nimo i-consider. Sige, madama kasi mga objectives, magplano na dayon ka. Unsa ka nga mga strategy? Unsa ka nga theories akong i-apply? Unsa ka nga method ang nindot ang swak ani nga topic? So, magplano na ka. Okay. So, here, in planning instruction, it is important that you have mastered the content of the lesson that you are about to teach. Kinahanglan jud nga siya nga aware ka, ang teacher di ay magtuon pa day gihapon na sa intermediate grades. Yes,
There are topics that are complicated, mind you. Panoorin mo sa yun na kay ang lesson. But when you discussed, and here comes one of your students, challenge your mastery of the content, makaingon ka, bitaw, no? Bitaw, saan di ay kung mauni mahitabo? Labi na sa grade 6. Naa diya sa grade 6 sa mga complicated. Yan yung mga questions. So, as a teacher, you should be prepared enough. You should study ahead, even though our lessons is easy. Para nimo kay nauna kay na kong math, ma'am, sayo na kay na kong math. Still, you really need to study ahead. Dapat mag-una jud ka sa imong estudyante. Dili kay kana yung mga estudyante, kanang mga advanced students nato. Mag-una na sila basa daan mo nang mahibong na lang ka na wala pa gayud nimo na-discuss, pero kay bawo na sila, "Ay kay bawo na kuha na ma'am, nagbasa na kuha na sa mua, gitudloan ako ni mama." Unsaon man nimo? So you really need nga ikaw diyo'y maestra, di ka magpadaog sa mga estudyante, you are the teacher, okay? It is also beneficial to be familiar with your students, what they know and how to learn, 'di ba? Musud na diri ang multiple intelligences. Na may ubang bata nga dili ganahan visual, mas ganahan sila maglihok-lihok kay mas maka-learn sila. So masud na 'to nga theory. Napay bata nga chill lang, ganahan na siya independent learning lang iyaha. Ganahan pa siya inquiry based. So, you must know your students one by one. May ilan din yung mga estudyante, ma'am, nakadaghan si mga estudyante. I tell you, class, makailara gyud kasi mga estudyante. Mahibong ra jud kang ano di ay nga kaning estudyantehha dili man kayo ganahan, maka-observe baya ka. Mao na nga, sige nanaw din ako pag-discuss. Hala kani akong mga estudyante ganahan kini sila ipa-share silang mga experience. Oh, mangutana din ko, 'di ba ang math i-relate to real life situation. Bikin sila nakaadtog market, isa din sila, ako ma'am, oh. Mao na dito, share na sila sa mga experience, 'di ba? Nya if you call your student to answer, this is my tip lang, you call them by their first name. Tawga gyud sila sa ilang first name. Ngano man, mas ganahan man na sila tawgon sa ilang first name. Di feel nga mura ra sa nimo sila anak, barkada, mas ma-feel involved sila. Nana siya anchored nga study, nalimot ko kinsay prof ko nato, author ato, but na-research na siya that it is advisable that you call your students in elementary by their first name. Tawgon jud nimo sila sa ilahang first name. So mastery of the content. So teachers must deeply understand the topic to explain it clearly and answer student questions confidently. Nakatawa ko no kay napoy di ba sad sa kay mamantay ta no, pero mutingkag wag na akong dunggan labi nag-vacant, ya naala ko sa room, nagbuhat, ya here comes nga nay nagklase, ya moana dayon ang bata. Nay mangutana ba because it is their nature, the child's nature nga curious gid sila. Mangutana gid sila. Dili nila intention pakauwawan ka sa teacher na may uban i-challenge gid ka pero lagi question nga kanang inosente lang gyud kay nga question sa bata ba. Nya ang maestra moingon lang, "Ay day sig pangutana oy ugma na lang tana ansiran, assignment na assignment." Ingana ba dayon palusot sa mga maestra. "Hala, oh, very good question. Sige assignment na." Mao na ta ni Ron. So ikaw as a teacher, if you're not confident enough with your answer, pwede jud ka mo palusot nga assignment na. Pero it would be better if you can answer the question of the student. Mas ganahan na sila maminaw nimo, "Ay kay bawo gyud ay si ma'am. Lamay pa si ma'am 'to nag-discuss na makasabot pa mi." Kay daghan man kay pasikot-sikot aning math. Daghan gani pasikot-sikot ang math dili kay mga facts lang ni science, nga nalang gyud sa books, dili man. So, what if daghan kay mga what if mga gawas sa mga bata. So you as a teacher, you must be prepared enough. You must be competent enough to answer those questions. So unsaon man, you master the content, you study ahead, okay? Knowledge of the students, okay? We must also consider our students' prior knowledge. That is why it's really important to ask them or to have a review for you to know asa day sila dapit na
Ikaw layo na kay ka na nakasakulo nya sila na pareho sa sitiyo. Imo na din silang gibiyaan, ayaw sa imo sa asa day dapit ako mga estudyante. Perti na nimong discuss ito, bat-bat ka, may na kay ka multiplication, multiplication, 2 by 2 nya sila didto, "Hala di pa mi kay mo-multiply ma'am." "Unsaon day na ma'am?" "Ang place value mag-una jud ka sa ones place." "Asa man ones place ana ma'am?" Hmm, without them knowing di ay unsa ng place value. Sige balikan nato. Unsa kinitong place value? O mosuod na dira ang imong review. Mag-review ka. Okay. Engaging strategies. Of course, for your students to be interested in your topic, labi na kaning mga younger ones, intermediate grades, bata pa man gyud gihapon sila, daghan pa man gyud mga bata ug utok ana nila. They love to have engaging activities. Mao jud ako mabatay bisag unsa pa na nga subject, they love to be involved. Ganahan na sila magbarog-barog, bahalag pasayawon pa na nimo sila. Hala mo na akong math, ako jud ang i-integrate nga na mga action, na may mga steps. Sige pi unsa tong last done, magana po silang kamot. O mura tag mag-drive ba, unsa na tong pag-drive nato, imo jud ipalihok gyud nimo nila for them to understand better. So you must think of creative, ipa-creative nimo yung mga activities for them to be engaged. Okay? Sige. Malata sa plan instruction. Next is implement plan. So this is the stage where you conduct the learning activities that you have prepared during the planning stage. Na kay objectives. Nagplano na ka. It's time for you to implement. Imo nang buhaton. So diri class, ako diyan mabatan bisag ako ha, bisag ako kuan man jud kay ko di sa kay ko makaingong organize pero grabe jud kay ko kaputi sa akong lesson plan. Bisag kinsa pay pastoryahan ako mga master teachers, even the principal, bagga kay na akong lesson plan. Kasagaran lesson plan gagmay ra man na ako kay detailed gyud na. Di man detailed among lesson plan. Pero ako jud nang istorya dito. Pero even though how carefully and delicately you plan for the lesson, you must be flexible with the possible changes that you need to accommodate. May buong kala, ang oras dapat nasud sa imong plano ha, ang imuhang motivation dapat within 5 minutes lang. Hala, upadung mo mga 5 minutes, so pa man minahuman sa mong motivation, unsaon di ko ni. Let's say, for example, you prepared 5 questions for your motivation. Yung pagtanaw nimo, ganahan mo kay mga bata, engage mo kay sila, ya kuwang lang 5 minutes. So instead nga 5 questions, itulo na nimo ka question. Flexible ka. Dili kay mao jud niya akong plano ha, mao jud ni nasa kong lesson plan. Mao biya niya akong gipasa principal, mao biya niya akong gipasa kong mentor, dapat ako jud ni siyang i-follow. No, you must be flexible. Mana ka nga nagtuo ka nga kani nga activity, nindot ni siya. Pag-implement nimo, uy nagkagubot man akong mga estudyante. Di man day sila wati man di ay kaayo, sige imong i-modify gamay. Na kay mga gamay nga changes, 'di ba? Ginagmay lang gud nga dili kay nga close ra kay imong utok, close-minded ka because you have the plan already. "Ma'am, mawag kang naman gud ko ma'am, kay nag-memorize na ko, na nakoy script ma'am, na nakoy gibuhat butang sa ko index card, mauna gyud niya akong buhaton." Nya unya saan man nimo nga sa aktuwal pag-implement na gyud nimo, nag-demo na gyud ka dira, naa man jud kay mga estudyante nga magubot gyud, naa man gyud mga plano nimo nga di matuman, 'di ba? Sa nagplano na ka nga mao ni mahitabo, murag og ako nagplano ko, sige humanon jud ako inig buntag ang akong output. Nya akong partner langayan kaayo, imong kasab-an imong partner kadugay sa himo day, "Uy napara ba ko'y klase?" Nagnanaon din nimo. So, unsa man akong gibuhat, sige unsa man nimo tabangan nato diri. Nya nihangyo ko dito sa, "Ma'am kanang pwede ako nalang mo-present, imbes di pa kami ma-present?" O sige, kami mo unang present sa mong output para makagawas na, mabuhian ako. Sa ingon ana, nay mga possible changes. Bisag unsa pa ka maayo sa imong plano sa kinabuhi, sa organize sa imong lesson plan, di gyud imo malikayan nga naa diyay mga changes.
So as a teacher, you must be flexible enough, okay? So at this stage, the lesson is delivered in the classroom. So as what I have said, unexpected challenges, you must be ready for that also, such as students struggling with a concept, feel nimo may na kay imong mga activity, may din imong discuss, imong gibutang sa imong lesson plan kay duha ra ka example. Unya, ang mga bata di ay ni pag human mo sa ikaduha ka example, "Teacher, pwede another example kay naglibog pa mi." Nga ikaw kay, dili na ta mag-example mao na gyud to kay duha ra gyud akong gibutang sa akong lesson plan. Dapat baya ang oras baya dapat mahuman na ta, mao na ni. Mulit sa ta sa application. Ana di ka nga nag-struggle man imong mga students. Lain sa kay mopadayon ka, 'di ba? So, okay, I'll give another example. Unya lain na pod nga strategy kay wa man gud sila kasabot sa paghatag ng mga example. So you need to make another strategy on how you discuss that example. Kay basin di man sila kauyon anak, "Uy, unsa ka nga mga words akong gamiton nga maka-relate sila?" Sige, unsa kaha nga mga nga numbers akong gamiton ginagmay lang sa ba, unsa mga mag-start ba sa ako sa drawing, mag-illustration lang sa ko, dili kay mauna gyud ni mauna jud na, dili, dapat imo jud nga you must be flexible, okay. Sa gulan na nako uyab-uyab di na lang kay murag madugay na ta, okay. Mao na siya 'no, then next. Check for understanding. So here, teaching is not just about delivering content. Dili yun nakutob discussion ta class. It's about ensuring students actually learn. It's really important for us. We are really happy as a teachers if our students really understood our lesson. So how? We must check their answers to understanding. So, in the implementation of the lesson plan, you must every now and then check whether the students have understood what you have covered so far. Pwede ba ka mangungutana, di ba? Do you understand? Ilang mga now, makita nga nimo nagsigar ang mata. Awa, dili nakasabot. Nya nga tando-tando, yes teacher. Pero tan-aw nimo lahi ra man gyud ilang tando eh. Mura magbug-ak kay ilang ulo pag tando. Lay tando nga gaan kaayo ba ana jud yan mo tando nga. Mm. Na gyud na so meaning, ay wa din ni kasabot. Bisag facial expression sa imong mga bata makilhan jud nimo nag-smile ba na sila, nagkunot ba na ilang kilay diha, nag-abot ba na ilang kilay, maka-check na gyud ka nakasabot ba ni sila guwa. You can also have verbal cues in assessing whether your students really understand your lesson. So before you move to another concept or skill, you must really need assess the understanding of your learners. If not, you might need to give a more elaborate explanation, muhatag ang mga more examples, or bisag unsa nga imo mahunahunaan class nga muswak nila. Again, one strategy is not fitted to every class. Depende man. Kita ba yan sa intermediate grades? We are departmentalized. Usa ka mao ni nakanindot. Ako ganahan kog intermediate grades kay dili ka poy mag-prepare kag usa ka lesson, i-discuss na nimo tibuok pila ka section. So one preparation lang ka. So kani akong section, uy, maayo ni akong section, maayo mo strategy. Pag abot sa laing section, ilang murag ang mga bata, murag di makayo kakuha. Imo day gihapon mo stick day gihapon ka sa imong plan kay laot kilo lagi sa pika section. Naka-check pag-check na ko silang understanding, kuha ra man lagi sila. Ngano diri sa pika section dili man. Mga saba dayon ka, mao man gud mo may tuntuon. Yayo din ka. No. You must have unsa may buhaton? Naa kay buhaton nga usbon or imong i-modify ang imong strategy. Sige be, I'll give another examples. Ako sa kunong pasayunan akong example. Sige, tan-aw nimo yan. Tan-aw nimo, sige, manakuhatag sa example, i-check na sa di mo ilang understanding. Dili pa sabot class ha, nga mga naka-check for understanding, assessment dayon na, evaluation dayon na, mag-test dayon ka, paper and pen dayon ka, okay, get a paper 1 to 10 for me to know if you really understand my lesson. No, it's not that. Pwede na jud ka, in your presentation, you can check for understanding. In your review, you can check.
in every part of your lesson, pwede jud ka maka-check og understanding sa mga bata. Pwede ra gyud nga asa napita nimo i-insert nga maka-check ka. Pwede man ka, "Okay, I want you to clap your hands if you really understand my lesson." Pakdira sila. "Okay, I want you to" ipaagi nimo games, popcorn baron. Pop, stand up. Corn, sit down. Popcorn, you shake your body. Okay. You stand up, say pop if you really understand the topic. Mana ka, pop na sila. Uy, ang uban, wa man nga naman. Kasi nga na, ipaagi ra gud mo mga activities, ginagmay lang siya kay nga activities nga ma-involve ang mga bata. Okay. Next, reflect on teaching. Mao ni kasagaran, ma-neglect sa mga teachers. Basta man gud maka-assess na ka, nanay assessment didto, wala na ka. Okay na ko, man ako klase. No, it does not end there. You must also evaluate every teaching period that you finish. Di mo di pangutan-on, naman na siya ka ng reflection sa after simong lesson plan. Were the objectives achieved? Na-achieve ba na akong objectives? How would you know that your objectives are achieved? Through the performance of your learners, through your assessment. Mm. Were the implemented strategies effective? Unsa sa pagkabaw, ma'am? Sa imo pag-assess sa mga bata, di ba? Nag-check nima ka silang understanding. Makaibaw jud ka nga, ay, effective di ay ito kay ganahan makay mga bata. Nakasabot man sila. Ay, murag, ilahi na ko akong strategy. Kay murag wa sila nalipay sa among games. Hmm. Or how can instruction be improved? Kung saan din ako pa, we're not perfect. Di gyud ta nato perfect sa isa lang nimo ka-demo diha ma-perfect na nimo. Ini human sa imong demo makaingon ka, "May panggian nito nako da, sus nalimot jud ko." Na may panggibuhat ni nako da, bitaw no mas nindot man day mo ning buhaton. So, it is a time for you to reflect. Next, assess learning and reflect on the results. So this stage gives you a concrete measure of what the students have learned. Because in math, kasagaran, paper and pen man gyud no. Pero nagyud tay mga performance exam, nati mga authentic assessment, performance exam. Ako as a math teacher, dili kay ko modwal anang paper and pen. Kana lang gurong kinahanglan gyud sa topic. Pero tan-aw na ako, uy, kani nga topic murag nindot man na siya i-performance exam, nya ipa-games nako. Wala ganahan kay mga bataan na ipa-games nako ako ang assessment. So in this stage, we must take note that it does not end in assessing learning. Now may results. So 80% of your learners, amo 80% man, 80% of the learners got the passing score. So imong pintahon, kapong estudyante 40 man kabuok. Kunya pila man ang 80 percent sa 40. Ihapon din mo pila ang nakapasar. Sige, uy, ang nakapasar kay 36 man og patry hagbong. Upat buya 36 nakapasar majority. So therefore, your lesson, effective yung mga strategies, na-attain imong objective. Okay. Ari na ta sa 5 elements in lesson planning. So earlier, we discussed the 6 common stages in making or constructing lesson plan. Here what you can see on the screen are the 5 elements in lesson planning, which are the content, objectives, students, learning environment, availability of resources. So these are the factors that we need to consider in making a lesson plan. Okay, first is the content. Of course, we need to research the subject matter that you will be teaching. So naa kay book diha, pwede ra jud kamo gamit sa book. But if you want to have additional resources, you can have another books. Labi na sa mga private nga books. Ako naasod ko dili ra jud ko mo rely sa usa ka book when I teach math. Nagha jud kay kog libro sa math sa grade 4, sa grade 5 and grade 6 na pwede ra jud kanya. Ako nabantayan di sa panguhan sa DepEd ha. Love mo gyud akong DepEd kay mao gyud taon ni ang bread and butter namo family, pero moana ka nga math teaching mathematics, pwede jud kay kamo use of other resources. You can
searching the internet. But make sure that you searching the internet is reliable. Nga naman, daghang sa kay kong nakitaan nga mga sayop ilahang dili kay mga daghang sayop pero nalang siya minimal nga content ang dili kaayo swak sa kana nga topic. So you must be careful also in researching in the internet. At tulad mo sa mga Google Scholar or mga website nga para nimo reliable gid siya. So, how will you use that resources? So, pwede nimo i-compare. La, dito mas ganahan lagi ko sa explanation ani nga book. Kanilang akong i-follow. La, mas kalipod nga book kay mas ganahan ko siya activities. Sige, sa kani nga book, iyahang explanation. Sa kani pod isa ka book, iyahang activities. Usaon din ako pag-assess. Sige, mag-search to kuno ko usa ang mga possible na ko nga i-assess ang akong mga bata. Kuha na sad ka, 'di ba? Daghan kaayo, daghan kay kang mga buhaton sa content nga ayaw jud kalimti class that your content must be aligned with the curriculum guide. Di jud ka magpataka. Dapat may kay ka, discuss ka diha, unya di ay ang kana nga topic pag grade 5 man din nga topic, wa man din sa grade 4. Or ang imong topic grade 5 ang mga itudloan yung imong topic nga gi-discuss, pang grade 4 pa nga pirna man gyud mga topic sa grade 4 nga wala na sa grade 5 gitangtang na nila. Nakoy mga topic pod nga nausab naman gud taron because of the new curriculum. Sa una mga grade 12 na ta spiral, 'di ba? Bisag ako nahibong ko, "Uy wala lagi ni nga topic nako, unsaon naman ni, naanad nako ba mo to gi-discuss?" Sige adjust lang gyud ta. Sige sa content ayon kalimti, you must aligned your topic, the content in the curriculum guide. Okay. So remember, you cannot give what you do not have. Diba? Ako kini siya nga quote, you cannot give what you do not have. The post sa akong bana. Usa man, maka-teach di ka sa mga bata kung di ka kasabot. Diba? Makikag-discuss diha, nya wala ka kasabot. Wala kay mahatag sa mga bata, wala. So ikaw, you must study ahead. Magtuon jud ka. Moreover, you would not want to teach wrong content to the students. Nasa jud ko'y nasakpan sad ay ninong. Kay kanalagi akong ST, saka busy na ako, I let my student teacher do the discussion with the other section. Nya ako na ako sa akong classroom kay na may inadinalian nga report ipapass ang division. Na ako naanad gyud akong ST nga ako gyud siyang lingkuran. Bisag ST siya, di na ko pasag na lingkuran niya. Katulad yung time na busy jud ko, wa siya nag-expect nga mokalit kog sulod sa katong nga section. Pagsulod ako, mao man yung timing ang question, niya lahi ang gi-answer. Nya mo'y nasulti sa mga bata. Ako yana jud ko ay wait sa kadiyot. Unsa gani ni kanang ako ko nang balikon kay basin nalimot ko unsa yung answer ana nga question. Tubag ang mga bata. Mao ni teacher kay mao ni ang process, mao ni ana. Confident kay mga bata ni answer ha. But the answer is wrong. You as a teacher, how would you address that misconception to the class? Be, unsaon man imo ba rin barawon ang student teacher or imo na lang sang pasagdan ang mga bata nga mao ti lang mahuna-hunaan nga mao ti sakto niya, unya na lang nimo i-correct the next day? Ikaw be as a teacher, nakuan ka, nakabantay ka, ikaw ha, nakabantay, sige butang ka lang, ikaw diyo'y nasayop, ikay nasayop. Pag-discuss nimo, nasayop ka, di ba natumalikayan, bisag ako na time na, "Hala, wait nasayop man di ay ko." Unsa man i-address dayon na nato or the next day na nato i-address? Be, nasayop ka sa paghatag og explanation sa mga bata, nasayop paghatag answer sa mga bata. Imuhang explanation kay dili di ay mao, imuhang pag-solve dili di ay lahi di ay siya. So, unsaon man nimo? Nya ikaw kay, "Ay ugma na lang na, mauwawa ta sa mga estudyante, ingnon pa lang di kita kasabot." Or i-correct na lang jud nako be kay basinyag madaan na jud ni, be unsa man gyud, unsa kay mas maayong buhaton? Yes, Jessel Rave, uptick ni Jessel Rave. Oh, yes, Jessel Rave. How would you Um, address that scenario or that situation?
For me, miss, ako na siya i-address dayon, miss. Then, as possible mo, say lang jud ko first na kanang sorry kids kay na sayop ang information or like na lahi ang information na kahatag. So, please kanang take note again na mao ni siya ang saktong answer and ako yung ipaklaro nila na ang first na akong gisulti kay dili to mao then ang ikaduha kay mao jud murag ako siyang ibalik-balik miss pa para Yes, mas correct. ma-internalize nila. Sakto. Ibalik-balik jud nimo nga mao na gyud ni sakto ha, nalipat ra ko ganiha. Nga dayon, which is correct. Thank you, Just Great. That is correct. You address it, kara dayon. Ayaw na paugmai. Kay paugmaw na nimo ang bata, the more nga ma-confuse sila. Ni, di ba teacher, gahapon mao man to. Oh, magubot na noon. Nya, nanabi na sila silang mama dito. May boom na lang kanay mo chat, mama na mga mga mama, labi na science class. Mama, sa naging sa kong anak, mama, udaw ko ni ma'am, yung pag-discuss ni mo. Di ba? Ayaw na padugay. You address it immediately. Ay, sorry. Di man kita perfect. Uy, nalipat eh. Paagi ni mo joke, kung joker ka. Hala, ako na itong gites, kung nakabantay pa mo sa sayo, pa mo kabantay, no? O, wrong to. Nana ba? May mga bata, "Ay, mati ka teacher." Yung mga tawa ra dayon mo, 'di ba? Yun ra yun ang katawan. Nya, sige bi atong balikon mo yung sakto bitan-aw na ko bi naminaw ba jud? Wa mo kabantay no. Paagi ra gyud mo ginana. You address it immediately to avoid confusion, to avoid damages sa ilang mga pangutok nga lahi na di ay na ilang nasabtan. Kay kung unsay mosulod sa bata, na mao na gyud na ilaha. Mo na imo jung i-address. So kung gibuhat, nangayo ko ka ng time sa student teacher nga, "Miss, pwede ko mo interrupt kadiyot lang jud kaayo." Siya, "Yes ma'am." "Sige, i-discuss ko na nako balik kay basin ako'y nalimot ba, nalibog ko. Unsaon gani ni nato?" "Teacher mao ana di mga bata, "Hibong bitaw mi teacher, lahi na sad." Ano ba mga bata himantayon baya sad na, "Hibong bitaw mi teacher, ngano na sad na, bado naman ta mi sa imong room mangutana." Ana ba? So, i-address nimo. So, ta's po ni-admit na po siya nga di jud kay niya trip jud kuno ang math. Siya, "Ma'am, di jud nako trip ang math, unsaon man jud ko ni ma'am." Ya ikaw sa mentor asa kay imong kasab-an, dili jud nimo kasab-an. Mao na ra jud nga ako ra jud istorya nga dako man gud kay kumuhatag grado bisan naggubot man na diha, dako gyud man kumuhatag grado. Pero grabe ko mag-critic. Ako giingnan nga, "Sige mao na ako nabantayan nimo, paningkamuti lang nga magtuon jud ka sa topic. Anyway, naa may book, if ever na kinalibgan sa kanang content, puwede ra jud ka mangutanan nako." Nya dili ra gyud ko mga instances, dili ra jud ko mo-call out kung kausara kadaghan na good na hitabo nga sayop ang na-explain sa mga bata. Ang iyang pag-explain ba, nya kung ako pa sagdan luoy ang mga bata, 'di ba? So, again, kamo magpahapit naman jud mo next sem inyo, SO pa man mo 'no, next school year naa naman gyud mo sa field, mo-try naman jud mo, I do hope that you study in advance. Nga dili kay moingon ka mamili kag subject, ayaw mo pamili subject. We are in the BEd man, 'di ba? Di mata kapili unsa nga subject ang ipatudlo sa imong teacher diha, sa imong mentor, sa principal, kung sa ihatag nga subject kay BEd atoa biyen ang tanan bisan ikaw ako di man jud kay ko into music kay yabag man jud kay ko. Pero nakatudlo og mape hala nakaahat og kanta diha nga nagpractice ko kanta sa YouTube kay para di ko mayabag and nag-discuss sa mga bata. Na maningkamot ka ba? You do your job also, you do your part also. Dili man na ura-urada gipatudlo dayon ka, gitagaan man kag enough time, sige ha kanang ko'y meeting mao daw kuno ninya. Nag-discuss na gud ka sa imo nag-discuss na gud ko sa akong section so kung naminaw lang ka, nakakuha ra ka mora pud imong i-discuss ito sa PCAS. Maybe di lang gyud niya trip guro or unsa ba, anyway, sa content, kinahanglan jud ka nga mag-study ahead kay lisod sad kaayo nga wrong content imong mahatag sa mga bata. Okay. Now, objectives. Mao na gyud balik-balik. So before you begin planning, you need to know what specific knowledge and skills natapalabiana. So much for that. Students, kini. Got to know your students. Kay bao mo class, dako kay tabang nato kung kailata sa ato mga estudyante. Dako jud kay nagtabang nato. Ngano man, kay bao naman ka unsaon nimo sila paggitik.
Kay di baw naman ka unsaon nimo sila pag-igo nga makuha nimo ilang atensyon. Kay baw naman ka asa nimo dapit ipasud ang imong topic nga mas masabtan nila. Kay kaila naman kanila. Hmm. Mura gud na sa relasyon kung kaila na ka sa imong pares kay bawo na ka unsaon pag-am-am, nangluod lang, "Ay kay bawo na ko ani niya, tad-an ra ko ning pagkaon." Sige be tad-an ako, "Ay nagluod-luod diha nakoy pagkaon diri oh." Akong bana basta sa putol yo kay bawo na siya unay kwarta oh, kay bawo na siya, kay bawo na, kay kaila naman. Ay si sapot-sapot wa kay kwarta, naay kwarta, Why daghang storya, kay kaila naman ka. Same with us teachers. Kay kaila man 'to sa 'tong mga estudyante, hmm, dili na lisod para nato. Believe jud kay ko anang mga naman jud daghan man jud 'no, believe jud ko anang mga ST nga makikila-ila gid sa mga estudyante. Kana yung, "Uy unsay kuan nimo?" Ana ba, pero kana lang vacant time. Ay di man sad ko ganahan ang akong mga ST suod sa akong mga bata. Kay ngano mugara akong mga bata, magdinunggabay, ako jud ni-chat, pwede nag-seminar kuya gahapon ni-chat ang mama, "Ma'am ano man ni akong anak?" Ako yaw-yawan, "Sus, ano man imong ST wa ka badlong sa akong anak." Mao na ni ron. Nya di man jud ko mo kuan, laban jud ko sa akong ST, bahalang magkinaunsa. Kung WhatsApp ma'am ay sa yaw-yaw, sa GC pa gyud, ako sang pangutanon unsay nahitabo. "Unsay nahitabo miss?" "Mao ni ma'am, mao ni." "Sige lang, ako ray bahala sa ginikanan." Maldita man sad ko. "Ma'am, mao ni nahitabo, di sa tapat ta kagstorya ma'am ha, kung ganahan ka mostorya hala adto ako sa room magstorya tang duha." Inana, mao na nga di ko ganahan nga suod kamo ay kamo palabi nga wala respect ang mga estudyante ninyo, "Ay okey ra si ma'am, uy amiga bitaw mi, friends bitaw mi sa FB, okey ra kay ni si ma'am." No, set a boundary, have an authority. Pero close mo sa mga bata. Murag og ako, maki-TikTok ko sa akong mga bata, maki-jam ko nila, masige silang panabi nako, masige adto basta wala lang nagklase. Lunchtime, okey ra ko. Snacks time, tabi ra jud mi, magtapok jud mi, mura jud mig mga sir nag-circle, magsimik-tabi sa mga bata. Ikapamunghi, bis ganahan ka magpahuway dili kay mo sige pa man sila panabi nimo, "Ma'am, si mama baya ma'am mauni, si papa ma'am mauna ma'am." Ano di pa man ka mouli, "Ay ari lang ko ma'am oy kay si mama papa magsigig away ma'am, kapoy kay sige ma'am, ako'y usahay makasab-an. Ari lang ko ma'am oy, istorya lang ta ma'am." Okey ra jud na ila-ilahang mga bata. Ay mao di badlongon niya akong bata di ay kay kinulata din ni sa ilaha. So kaila ka, inyo pa gyud ang kasab-an, luoy na gani kay sa ilaha, inyo pa siyang kasab-an. So akong gibuhat, akong gidayeg maayo, "Uy very good kay ni, be sige be." Nya ha, pag knowing kamao ding bata, gihibong gud mi ta ng subject teachers, "Uy maayo man lagi kining bata, ngano pa grade 3 wa man ni na-honor." Magipangutanang bata, "Ngano man ka nagtarong pa grade 3?" So ikaw ka absent pa, di ba ko ganahan gud. So imo silang ila-ilahon ang mga bata, ay ganahan din ni siya daygon. Daygon nimo, ayon sa pirmihi kay ulo-ulo naman sad na paayo. Daygon nimo, "Sige answer be." Aka-bright, nya kaning usa kung lagi madag ulo-ulo, siga-sigahig mata unsaon nimo. Ila-ilaha jud kani nga bata murag maayo ni siya music, sige. Madig music ha, sige ikaw day kunay kanta diri be, o save na ka, di na ko kakanta, di na ko mayabang. Maindot kay tingog 'no, ikaw daw kunay kanta ani be, kantaha daw. Dako jud kay tabang class, gaan kay para nimo sa teachers if you know your students. Kay bawo kaon sa trip nila, imo silang sakyan usahay, depende po sa case to case basis. Again, as a teachers, you must know how to deal with your students. Uy, kaning bata gamay ra biya kaning attention span, unsaon kahapon isa? Hmm. So this will all help you determine your students' needs, 'di ba? So in preparing your lesson plan, you must put in mind that it is for your students. Para na si mo mga bata, di man na para nimo. Ma'am, para sad ako ma'am, oy kay guide mo na nako ma'am, o lagi guide nimo. Pero ang overall, nagbuhat kag lesson plan for your students, sa imong mga bata. So isuod sa magbuhat ka sa lesson plan, sige jud ka gunahuna. Swak ba kanino sa kung bata 'no, multiple intelligence, okay ba kaani nila 'no? Kani nga activity, mamaligaw ba ka sila ani? Ana ba? Mura nimo i-consider nimo ang ilang feelings, i-consider nimo ilang interest, ilang learning style, i-consider gyud nimo class mao na ang lesson planning. Dugay kay na buhaton ang DLP pero
Pero I tell you kung makuha lang gyud nimo ang sequence na gyud, kay bawo na ka sa pasikot-sikot, dali na lang pud noon na. Ang primero ra man gyud lisod, 'di ba ang primero ra lisod? Bitaw. Okay, next, learning environment. So aside from the physical environment where the learning takes place, it's also important to consider the social and emotional learning environments of the class. Same ra gyapon, imo ra gyapon ila-ilahon. You need to make sure that you promote a positive environment where the students are motivated and are supportive of each other's growth. Encourage yun yung mga eskwela. Mahibong ka, have you noticed ngano sa isa ka section, daghan man kay absent. Trend na gyud ba, may kana lang adlaw nakaka-absent makasabot na ka kay nag-uwan. Pero ngano kada sudi mo ng seksyon ng sige daghana bang absent uy, 5 to 10 ang absent. Pero ngano sa imong seksyon wala may absent. Ikaw na lang imong hangyo pang-absent lagi mo ba kay kapoy na kaayo, di gyud mga-absent. Why lagi tar mo klase, alam mo panood, di gyud mo absent, di may ma-absent pag uy. Lagot pa lang ka, mahimo na kang dragon. Kaya nasod sila utok, ganahan sila moeskwela bisag maldita ka, bisag istrikta ka, moeskwela sila. Ang uban pod moeskwela kung may sayang ang bawon, una mahira, yari ka pabadlong nako. Di ka na mga-absent, ngano man, because you set a positive environment. Di man sa pagkangon maldita ka class, isa pag maldita ko kung ma-feel sa mga bata nga nag-care kanila, ma-feel sa mga bata nga involved nimo sila, nga wa nimo sila pasagdi, ganahan na sila nimo, ganahan yun na sila mag-eskwela, ganahan yun na sila mag-atubang sa imong dagway. Pero kana kung bata nga gipasagdan lang nimo, wa kay pakilang pod, mao na, "Ay wa man day nagpangga anak ko, ako gipangga sa eskwelahan, o basig ko pangga sa mo, ay dili na ko moeskwela." Hmm, that's why ikaw nga teacher, daghan kitag role class, dili na kay kutob sa pagtudlo ta. Ato gyud yang abi-abihon natong mga bata. Ato silang i-motivate, i-encourage, nga sige lang gud bahala gyud pa ka kay bawo mo basa ron. Ugma 'di ba kay bawo na ka mobasa. Lo bitaw ma'am, sige be adiri sa tabi, tuduol na kuno nako be. Nya una na mahadlok pa man na. Ay di lagi ko moduol nimo ma'am, duol lagi diri ba? Dugayan ana sila ni maningil, moduol. O nga duol man ka, busy man kay ko diri. Duol ako ma'am kay para imo ko pabasahon. Maningil pa. 'Di ba mabantayan jud nimo ba. So, para ang mga bata ganahan sila eskwela, you need to create a learning environment where they feel belong. Feel nila ba nga, "Ay importante pud di ay ko, worth it pud di ay ko." Kay kana ba sa mga public schools class, mostly ha, I'm not saying all, but most of our learners, luoy man na sila sa ilaha, kapoy, kay gipabantay ni mama sa ilang mga manghod. Kapoy, kay gisugo-sugo sa sa ilaha kay siyempre nanginabuhi po na ginikanan. Luoy kay masiyo na hunag daghang luoy sila ba. So ikaw, imo pa day gihapong samutan ang ilahang agony sa balay, ayaw na jud siya. Istrikta ka sa klase, sa ilahang pag-mold nila sa ilang disiplina, pero imo yung pawion, ipa-feel nimo nila nga nag-care ka. Inana ra gud mga kuan ba, murag dinadaan nato sa tao, na siya. Next, availability of resources. So also, resources are really important for us to deliver our lesson. So, usahay man nato sa imong classroom, blackboard were available. Unya, sa imong lesson plan, naa man kay mga games, naa kay mga na mga sana oy, you really need to use TV for your gamified activity. So what you need to do? Pasagdan, ako lang ni ilisan. Uy, kay nindot na kay akong lesson plan, ma'am. Ya, wala mong TV sa room. Ako lang ni ilisan. Uy, no. You improvise. You make your own. We as a teachers, we are really creative. We are really resourceful. Na grabe bilib jud kay kuan mga maestra gani, kanang mga labi na mga young generation nga teachers, tiguang na day ko no, feel nako dili bitaw kanang grabe ka creative sa ilahang ako hilig mo sa kay ko grabe sa kay ko sa instructional materials. Mo na ma-shock na nako nga sige tagaan ako sa akong estig Manila paper gisuwatan haplak didto. Ay Diyos ko Lord, mao ni maestra jud ni. I know kamo
Nakita naman jud ako ninyo inyong the way mo ni present. So, I do hope inyong mga instructional materials pod nindot pod na siya, 'di ba? Nice pod kayo na. Daghan kay mga idea, puwede ra jud mo mo kuhag idea sa TikTok, daghan na kayo sa TikTok ron, sa YouTube, or even Facebook, or any site that you can think of, 'di ba? Hmm. Unya, make sure sad before you have your class or your demonstration, i-check sa what if online lang ka. Hala, kasagaran mi katong pandemic, nadunggan ko, hala wala gini-play akong video, lang ano ni, ay entaw wala wala jud mo nag-dry run ana, ditso ra na, lang ano ni ma'am, na nagkuan man ni ma'am, nitingog man ni ma'am. Diyos ko Lord, nya ako nga into technology kaayo. Sige balik ka na 'to be, ibalik. Kung mao di ay wani play, manipataka ra man sad kadihang butang. Sige magkunay maratol dayon ba niya, basta ba maratol ka kay murag mawa na ka, mawani na ka sa imuhang plan, mawani na ka sa imong guide, magkara-kara asa na gyud ko dapita kay na-cramming naman ka. So ayaw, so what you need to do is you check your resources, mag-dry run ka. Tabi-tabi ako sa una, hilig ako makatubang og samin. Bisag karon hilig ako makatubag samin. Ingnon ko sa bata, "Ma'am kada kaon nimo, sige kag atubag samin, sige tan-awon nimo imong baon saon paglihok ma'am." Grabe gid ako mga bata himantayon kaayo. Kung ay po pagbuot, "Uy kay feel ako gwapa man kay ko." Bitaw, ikaw makatubang jud ka sa samin. You talk, mura kang nag-discuss, bahala yung mga bata, tubang ka sa samin. Action-action ka diha, na imong IMs, na imong resources, na imong sa imong mga manipulatives, kuwan ka, imong gamiton. Okay, mag-practice ka ba? Imo siyang i-dry run, i-test sa ninyo. Okay. Ari na ta. Sa 3, daghan gyud siya og methods in iPlan or lesson planning, but tulo lang akong gikuha. Anyway, same ra man gyud sila stages. Adidas, 5 E's, and 4 A's. So in DepEd, what we use and utilize is the 4 A's. So anyway, ato unahon ang Adidas. Diba, familiar na mo sa ning Adidas? O, mao sa tattoo. Makinike man ko. Okay, Adidas. A stands for activity. Activity na yun siya, no? So, wala siya review, wala siya drill, ihagid activity na yun. So, this activity must be motivating and engaging to catch the attention of the students. So, here, mahug na siyang motivation. Ang activity ko na nimo dapat lingaw sa mga bata. So, nala diri ang motivation, di ba? Activity. Next, I is for discussion. Mana ka sa motivation, automatic, nag-discuss na ka. So, the lesson proceeds with the processing of the activity. Okay, dapat your activity must relate to your discussion. Importante po di ni class, mo po din ni kasagaran masaypan sa mga lesson plano, wala siya'y connection. You must really find a word that connect your activity to the next one. Dapat naagid siya. Mo din ako nakatunan sa akong mentor pod no nga, dili kay oh man ka sa motivation, ditso na ka sa discussion no. You must see to it that there is a connection, the continuity. Mo ba na importante ko no sa lesson plan, ang continuity. Okay, next, input. Sa'yo na kay Adidas 'no, why na kang puti. Nag-activity ka, nag-motivation, nag-discuss ka, na then input. So in a traditional classroom, the input is where the teacher lectures. However, in a constructivist classroom, this is the part where the students would share the concepts that they learned based on the activity and the discussion. So mahug siya nga generalization. Generally, taro pag sure kita ben. Okay, generalization siya. Okay. No, so that let the students kung traditional ta, mao beta, unsa ganito, sa tong summary sa atong gi-discuss. Okay, i-flash din nimo sa screen or isuwat nimo sa board, di ba? Mag-summary ba dayon ka after nimo discussion. Sa traditional na siya. Sa constructivism class, we let our learners give their input based on their understanding.
Nakisabot naman sila man na maka-discuss, sila na pa'y pahataga, dili kay ikaw pirmi luya nimo 'no, imong tingog man lang pirmi, ayaw. Pastoryahang mga bata, naghati na silang ma-answer, mas ganahan pa na sila. So simple ra kay adida sa ako lang siya ni observation, activity lang ka, discussion ka, yung generalization, i-deepening. Unsa man ni diri? Teacher asks questions that will engage the students to critical and creative thinking. Musud na diri ang mga real life situation. I-relate na nimo. Of course, it is a fact for us to know that in mathematics, our main goal is for learner to develop Filipino learners to be mathematically proficient and critical problem solver. Naman dirang ang i-relate man gyud nato sa mga real life situation. Mag-i-depend na nimo, man maka-discuss. Ay nakutob ra sa numbers ang math. Sige bi asa kaha ni nato pwede magamit ang atong discussion sa decimal number. Langan ma'am, ang imong sukli usahay ma'am, sentabo ma'am, kanang mga sanay centavos, 5 centavos, 10 centavos, o i-relate din nimo. Be nakasuway mo nga gisuklian mo. O ma'am, kasuway mi gisuklian pero di nakasuway sad ni nga dili mo dawat. Kaya maestra utros ang di mo dawat og sensiyo nga centavos. No, napoy na naman mag-share na sila ana ba. So, mi mo na i-relate na depend na nilang understanding. Nga na dira nya A, activity. Dili na pod ang atoang application. So simple na siya kay Adidas class na siya motivation, na-discuss siya, na-generalization siya, naghatag siya mga iyang gipadipan, mga real life situation, nag-application siya, nagpaduwa-duwa, sa mga duwa nga ma-relate niya. Simple na siya kayo. Synthesis, kani. Uy, na po summary. Students are given the opportunity to express what they have learned by verbally giving a summary of what transpired in class and what they have learned. Nagdubling na noon. Okay. Muna siya ang Adidas. Okay. Next is the 5 E's. When I was still a practicumer, ang ipagamit sa normal, 5 E's, mo ni amo Engage, explore, explain, elaborate, and evaluate. Di ba ang Adidas wala siya assessment? Adidas siya, wala siya nag-assess dito. Nay-assess ka na ba? Do you understand? Ora man na, di ba? But in the proper way, in a paper and pen or authentic assessment or performance assessment, wala siya gi-appeal sa Adidas. Simple rin siya. But here in 5 E's, ang common man yun nga gamiton yun in lesson planning are the 5 E's and the 4 A's. Mo yun na siya. Muna, mangutana gani ko ninyo sa yung lesson plan. Ay, sini-detailed raman ni ma'am. No, it's not. I'm looking for the methods that you used in your lesson planning. So you answer in 5 E's or 4 A's. Ayun ang semi-detailed or detailed. Klaro naman na. Okay. So engage. Mo gihapon, same with Adidas. You start your activity by giving motivation. Here lang sa engage class, nag-talk siya og review. Awa ha? This part activity activates the student's prior knowledge. So it's important na siya gi-add diri ang Adidas o to siya review, naghatag na kay activity that are engaging for your students to enjoy. Now, in 5 E's, natay review. Mutuan kita sa mga students prior knowledge and engage them with new concept doing short activities. Motivation, see to it that your motivation is not that long. 5 minutes is enough in motivation. Ay, palabi. Mo yun akong kasagaran. Ayaw jud palabi sa motivation. 5 minutes lang yun will do. Kasagaran jud matikio ko, if ever na kay demonstration, mo yun, oh, ikaw lang, ito dito. Matikiiw jud ko sa time. Nga naman, daghan di kog tabian jud kay ko. Nya, discuss niya, ma-feel ako nalingaw ng mga bata, malingaw naman sa kog appeal. Nya akong tapad, sige nagpangunghit kay dali no uy kay kuha man to online pa man to pandemic. Dali no buki ang time. Nya appeal man sa graded na mo ang time. Nya malapas man jud ko no tungod kay malingaw naman sa kog appeal labi na magduwa-duwa na mi. Pwede na makaduwa ma'am during online? Yes. There are many activities nga magamit yun nimo nga ang mga bata makaduwa gihapon sila nga makita nimo real time ang ilahang mga outputs. 'Di ba motivation pa lang na. So sa motivation, 5 ayo kay
taas sa 5 minutes will do, okay ra jud kay na siya. Nasud na dira ang imong drill, ang imong review, imong motivation, so na dira sa engage ha. Okay. So the aim of this activity is to arouse the students' curiosity. Ganahan biya kina sila, di ba? Nga, "Hala, unsa ko ano no? Ano day mo ni mo nagi pa activity nimo? Unsa kay topic na mo ron? Usa ka mo i-discuss ni ma'am ron?" So ganahan na sila maminaw kay imo naman silang gilingaw daan, gigitik-gitik man na nimo daan kay para ganahan maminaw nimo. So you're done with engage, the next one is explore. So students are exposed to different experiences that will facilitate the discovery of new concepts. Here, class, and explore um, kasagaran diri na moso ng springboard. Kanang mga story, pwede ta mag-story dira or any activity that you can think of. Pero ako kasagaran gyud na kay mga story, mga word situation nga ihatag sa mga bata. Kay apil mo sad gud sa mo ang criteria nga ma-relate siya naa siya literacy. Kay math man ta okay na ta sa numeracy. Nya it's not okay nga numeracy ra ka. Dapat mo touch po kag literacy. How? How will you touch literacy in discussing mathematics? By giving story, short story, or word situation. O, manghatag ko, dira mo so na mo siyang explore. Diri sa explore, mo yung nahong nga presentation. Diba? Nana dira mo, present kag mga new concept. Since you're done with the motivation, you connect your motivation to your presentation. Okay. Sige, ani ron. Ang akong motivation kay Mystery Box. Mystery Box. Sige. I have here with me a mystery box. Do you think what's inside? Do you know what's inside the mystery box? Hello, what's that teacher? What's that teacher? Okay, I'll give you clues. Okay. I only give 3 clues for each thing that is inside the box. Whoever got it correctly will get a point. Okay, are you ready? Ready na sila. Okay, the first one, ruler. Okay, the next one, pencil case. The third one, box. So kato siyang tulo ka buok, unsaon ako siya nga ma-connect siya sa ako ang exploration, sa ako ang presentation. Di na ko siya nga, oh, man naman to siya, mao na to, basta mao to, di ba nalingaw mo, okay na to, nalingaw naman mo, ano na lang sa to presentation. Yeah, walay relation, walay continuity, ayaw. So, saan mo pa-connect? Okay. So, our story is about Anna and her things. Anna ang sa mga gamit. So, Anna has a ruler. No, nasuod na ruler dito sa imong bisag inana na ba nasuod lang sa imong springboard, nasuod lang sa imong story. Nalang siya continuity makita sa imong lesson plan. Okay na dyan na siya. Ay na gyud pasagdi. Di na kay imong biyaan, okay man ako sa motivation nga part, okay na na. No. See to it that is still connected with the other parts of your lesson plan. Okay. Manaka sa imong export atas na naka-story, okay, mangutana na yun ka para na literacy. Okay, who is the character of our story? Oh, isa-isa din na Anna. Okay. What are the things that Anna found inside her bag? Ma'am, pencil case, ruler. Oh, sa pa to. Oh, nahake na, di ba? So, pwede jud ka mo gamit og mga manipulation, ipagamit jud nimo mga instructional materials. Imo silang i-guide ba to discover a new concept. Sige. Si Anna di ay ruler, pencil case, unsaon din na siya, nana si mo story, mag-solve, mag-measure day siya. Iya din i-measure ang iyang pencil case using the ruler. So, connect gihapon na siya sa imuhang explanation. Now, siya continuity class. Okay, so students explain what they have experienced and explore. Yung mo sila pangutan naka-experience na mo nga, na mga tanan jud sila experiences. Yung imo siyang i-relate. So ikaw nga teacher, what you need to do is you just need to facilitate. What are yung problema sa intermediate grades class? Mas kapoy gani sa primary grades kay spoon feeding ka, imuhang sayaw, imuhang kanta, imuhang balikad, imuhang tanan. Pero ari ka sa primary grades, as long as you understand the concept, as long that you have the resources, na kay mga strategy, automatic. Dali na dyan ang pagtundo og math sa intermediate grades. Mo na nga, daghan ang mag-ilog nga maestra sa math. Kay pwede raman ka nga
Anytime baka hunahuna dayon kag mga activity, mogamit lang ka dihang mga gamit sa eskwelahan or gamit sa ilahang classroom, maka-discuss na ka. Muna daghan ya ang uban pod maglikay-likay kani pong mga maestra nga molikay og math mo nang dili kay feel ang math because also of their experiences when you were still a student mo na ikaw nga maestro imo diyang ipanindot ang math kay para sila pod ganahan na pod sila mag-math, 'di ba? Okay, explain. There is explain class mao ni ang kinahanglan og task nga time. Ang taas ni siya nga time. Hatag ka direk example, mag-board work ka, nya again, ini ko man ang board work, mo answer na siya, man na, ayaw. You let the student explain his or her answer. Lagi unsa nimo pag-answer? Mana maka-explain kaniha ya. Part naman sa time naman sa bata nga mo discuss. Sige, unsaon nimo. Ibutan nimo sa lesson plan. Let the students explain his or her answer. Ana. Ano dyan na nimo kay appeal man na siya. Mana ka sa explain, ari ka sa elaborate. So it allows the students to expand their understanding of the concept by applying the concept that they have learned to solve mathematical problems. Yan naman ni siya. Sorry for that. Buwag-buwag ng laptop words. Okay. Muna po, di mag-elaborate naman ka, manakaghatag og word works, you gave another activity to deepen your discussion. Ma'am, pwede pa games na ko, ma'am? Yes. Groupings. Pwede ra dyan, wakay problema. Mas nindot gani na, kay dali ra ang pag-check kay groupings. Kapoy kita sa tagsa, no? Performance exam, apil na dira, masud na nimo diha sa elaboration. Mohatag kag mga imo hapot i-relate gyud imong real life scenario, real life situation sa elaborate. Anyway, magpakita ko example later. Next is the evaluate. Here, assessment. Na siya assessment. Again, imuhang assessment dapat mo-drive siya sa imuhang objective. Kumuha na kang imong objective, identify the fractions, the 3 kinds of fractions, dapat makita na sa imong evaluation. O ang imong objective, write the fraction of the shaded part. Dapat sa imong evaluation, naayod na, nga ang naayod na siya nga test, nga imo siyang gipa-write. Dili kay, 1 to 10, ga-identify ra, uy, na-attain din mo objective, usang man ka objective na-attain ato, how about ang write the, ipasuwat sa fraction, wala pa. So, yabo na sad ka. Mao gyud ni kasagaran sa'yo, nga naman jud mi kanang labi na into math kay nga maestra, tan-awon jud na niya imong objectives, after sa imong objectives, diretso na sila pakli sa imong evaluation. Kung nag-jive na gani na, okay na sila, tan-aw na lang nila unsaon imong pagsalida sa imong mga activities. Na ra gyud na. Simple ra gyud mo check og ka ng mga mentor, ka ng mga mag-observe og classes, objectives, evaluation, okay na, unsaon na nimo pagsalida diha. Ana na lang gyud na. Okay, mao na ang 5 E's ha. Next, mao ni ang 4 A's. Okay. Activity, analysis, abstraction, and application. Ma'am, wala gyud assessment. Automatic man lagi nga na yung assessment. Okay. Ay, hanga. Next, activity. Here, same ra gyud process tanan class. Ang pangalan ra gyud gilahi-ilahi nato kay ganahan man sila nga naapod sila ilahang gibuhat. Kamo magbuhat sad mo inyuha sa may inyuha 5I, 5L, pagbuhat mo inyuha. Para ma-appeal na sad mo, dugang-dugang mo sa i-discuss. Manata sa Adidas, manata sa 5E's, ari nata sa 4A's. Ano mangitag labad kanino tulong. Una, activity. This will bring understanding to what the learners already know and clarity to what learners should learn further. So, na siya'y unsa na din nakatunan sa akong mga bata. Ug unsa pa diyan angay makatunan sa akong mga bata. Dira musud sa imong activity. So, at this early stage, you let the student have a retrospect of what they will be learning through the activity that will be presented. They have already the idea because of your motivation, nakagets na sila, mo din yung topic mo. Okay, next, analysis. Again, bisag unsa pa nga method, it could be in Adidas, 5E's, and 4A's. See to it that there is a continuity in your lesson plan. Bisag word lang yun nga
neck nimo okay na jud na basta na I continue with it. Ayaw pa sad diyang isa ka part, kuyog ra gyud na sila. Analysis here, a more in-depth understanding of the lesson. It is another phase where the students will process mo na ning presentation. Hatag ang mga presentation dara or mga follow-up questions. Dili na mosud imuhang art of questioning. Unsa ang art of questioning, ma'am? Gitik-gitikon nimo sila nga pinaagi sa imong pagpangutana nga mogawas ang imong gustong ipagawas. Kaya kung anak gi-check up ra ba so wait sa oxygen. Okay. Tag-an ko palagi. Daghang premo. Medyo taon mo, paubuan mo pa sakit, kaya di lalim. Ha? Okay. Pasad ta ni kay. Okay, abstraction. Dari na sa abstraction, dari ka mag-focus o discuss. Discuss jud ka diri. Grabe na jud ka diri mga isod na to nimo mga real life situation, board work, mga activities, examples, you put it in there, okay? Then application, kanina siya, mo describe ang mga practical way of using the how are you going to use basta mo na 4A's. Nagdali ang maestra. Okay, sample I-plan. I will show you my I-plan. Oh, dini ako oy. Para kung namoy kasaway, nung dili ako Mao na ako nya manaway mo, kung dili ako ngita sa kuha asa kay ito. Maghan kay kog I-plan jud. Nga gipa-edit-edit na gud ni, ay mao na ba kaha ni? Na how much typhoon say taka lang awali gani mo. Asa na di ay uy. For a while ha, mag-search ako. I-plan. Mm. I-plan ang tawag namo kay kuan man siya, di gani siya mao. Tayo wahi lang ako sample sa I-plan ha. Ari lang ako sa iyong topic. Gibahin naman ta mo. Nya sulti kung kinsay walay topic kay para atong tagaan. Okay, so next week, I will not see you to give you time in your lesson planning. Okay. So unsa man na siya? Now, for B and H1, these are the things or these are your group members. Now, for grade 4, quarter 1, mao ni sila ang mapili. So each one of you should choose a topic under grade 4, quarter 1. No duplication. Magsabot mo kinsa ang inyuhang unsa nga topic ang inyuhang angkonon. You need to submit a lesson plan. Magbuhat kog link nga magbuhat kog Google Classroom ay nang Drive kay makita. You upload there your lesson plan. Then, after our midterm exam, final exam ta, puro na ta lesson planning. Magdrama, magdadyo mi, mag-discuss jud mi, no? Mamili ra ko sa kada grupo na ako'y pilion tulo. Tulo nga mo, pila man ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 3 to 5. 3 to 5 students nga sila'y mo present sa ilahang lesson plan. Ha? So, kung di ko magdunutan, hayahay, kinipas na kag lesson plan, di na kamo salida na. Pero if ever, ikaw ang akong napilian sa inyuhang grupo nga mo present, imuha yung lesson plan ang imuhang i-present. Unsa ni siya, ma'am? Kung ano ni siya, demo reporting, rani, unsa ni ma'am, reporting, rani siya nga, demo, or unsa gyud ni siya, ma'am? Klase ba gyud ni siya, ma'am? Sige, para di ta maglibog, no? Okay. I-klase gyud na to. Klase gyud ta, kay para preparation when you will be in your practicum year. Para makuha na ninyo. Magamit man gihapon na ninyo yung mga IMs and such. Unya, ma'am, ang mga IMs, ma'am, ako ray mo prepare ana, ma'am. Ako ray mo kuan ana nga grupo man mi. Mura dili kay ko grupo ang tawag no, pero individual gihapon.
Usa-usa jud mong topic ha, usa-usa jud mong topic, no duplication, pero sa ikaw gyud mapilian, ikay mo salida, then we critic. Ang class mao'y mo critic the way you discuss of your lesson plan. Ang imong lesson plan okay ra ba, ang paghan-ay magpa-check naman ka daan kung ikaw ang mo salida. I-check man na nako daan. Okay, mo ni sa group 1 o sa grade 4, quarter 1. Next, grade 4, quarter 2. So, mo ni ang mga kanib yung quarter 2 kay kapoy. Kapoy dyan na siya i-discuss. Quarter 2 and quarter 3 sa grade 4, mo yun kapoy. Na, sige, pamili lang mo diha sa inyo ha. No duplication. Na-screenshot na, mana. Okay, class mayor, kindly do so. O, ako na po rin hatag ninyo. Now, manata sa grade 4, arita sa grade 5. Diba? When we say intermediate grades, grade 4, grade 5, grade 6. Now, in grade 5, inyuha is quarter 3. Manamata sa quarter 1, quarter 2 sa grade 4. So, sa grade 5 inyuha, sa quarter 3, grade 5 na pod. So, sa kung quarter 1 siya, magbalik-balik round topic, may manikilain-lain siya. So, quarter 3 mo, Caminero, Alivio, pamili mo diha. Anyway, daghan kay topic diha nga pwede ninyong pilian. Lakul ba grade 5. Sabot na ang grade 6. Grade 6 quarter, ay ganahan ko ani, grade 6 quarter 4. Daghan kay kag activities masud diri. Circle, oy nice ni, oh, composite figures. Careful lang mo ana kay tricky na nga topic. Gilalisa na sa mga maestra nga topic. Okay, sila ha. Mo na siya pamili mo. Okay, manata sa BEdH1. Let's go to the next section. BEdH2. Okay, kanim. Inyuha ang grade 4, quarter 2. Quarter 2 po inyuha sa grade 2. Nga naman, dugi balik-balik ang grade 4, ma'am. Daghan mo sila topic. Pamili diha. Wa ko'y labot kung magpareha ba mo dito sa H1 nga napilian, okay ra basta ang activities dili gyud pareha, ang strategies di pareha. Anyway, lahi man mga section pero ang inyong kagrupo dili gyud ay ari lang jud ko sa multiply kamo tanan puro ra mo multiply kay mao isa yun. Ari lang ko sa identify proper fractions kay 30 sayo na. La kamo na lang tanan identify proper fractions dili ha. Tagsa-tagsa mo magsabot mo, you talk within your group, unsaon ninyo pagbahin sa mga topics. Ma'am, kana tanan ma'am nga topics nga imong gipakita among kuwaon dili oy pila ra man mo kabuok pila ra pud yung piliun diha. Mili ra pud mo. So like topic nga dili ma-cover, okay ra. Okay, next. Grade 4 quarter 3, gibalik gihapon ako ang grade 4 quarter 3 because in mathematics, grade 4 second grading and third grading, dira gyud lisod ang mga bata. Naglisod gyud sila. I don't know nga no, maybe bugat kay ang topic mo na nga silang MPS yabo gyud sila kasagaran nga mo down jud ba gikan sa first grading nga pas lo taas kayo pas sa tanan ikabot sa second grading us-us dayon na mo na sila hang sa grade 4 quarter 3. Now grade 5, so sayo ninyo nga sa grade 5 quarter 1. Describe a 12 and 24-hour clock system, di ba? Na 12 and 24-hour clock system sa grade 4, di ba? Wala. Time-lapse ray na ana mo. Sa inyo nga na, ano sa siya? Lahi na po. Using models. Naana po na dira. Mo na ang mga topic nga inyong pilianan. Next, quarter 6, quarter 4. Okay, bugat-bugat man. Pamili lang sa mo dira ka topic. Okay. Ari na ta sa BEd H3. Sa mga IN, so unsa pa na ayaw sa ang ato ra gyud is sige ani na lang para dili kay kapoy kay pila naman lang ang kuan oy ang final nga magnita, di ba? So after midterm exam kita dayon ta. Nga naman dapat makapass na mo sa iyong lesson plan. And from there, mamili kog tulo kada grupo, tulo 3 to 5 depende sa kadaghanon ha. Kani gamay ra man sila so tulo ra guro kong piliun. 3 to 5 to present their lesson plan without IMs. Just present their lesson plan.
Unya sa final week nato, sa final activity nato, tabangan na ninyo sa grupo ang IMs, mamili na mo kinsay mo present, nga tan-aw ninyo sa inyong grupo siya pinakakusgan, pinakaisog ug baho, o inyo na siyang